Mapagpalang gabi o blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman po inyong lingkod na si Len dahil medyo kahit alas 10 pasado na ngayon, alas 10:30 ay may oras pa rin tayo para makapagawa ng ating sharing ng devotion video. Ayan, pasensya na po. Inabot ng mahigit 1 linggo bago tayo makagawa muli ng devotion video dahil sobrang naging busy po tayo para sa preparation para sa 10th year anniversary ng ating main church ng Alive in Christ sa February 15 na kung saan po ay ang ating magiging speaker ay si Dolphy Junior. Ayan. So, busy po inyong lingkod para sa mga practice and everything. But, ayan, thanks God po for sustaining our strength para magampanan ng ating dapat gampanan on that special day. Ayan. And isa rin po, at higit sa lahat na dapat ipagpasalamat kay Lord ay dahil lumabas na po ang third quarter result ng grades ng ating mga anak. And thankful kay God because they are all with high honor and with honor. Kaya 'di ba talagang pag pinagkatiwala po natin ang lahat sa ating buhay sa ating Panginoon ay maaari natin siyang mapagtiwalaan na ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa atin. Ayan, lahat ng ating pwedeng hilingin or lahat ng hindi pa natin na-imagine na makakamit natin, di ba? So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And patuloy na pagpapala ng Diyos ay laging sumaatin. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag po muna natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon as our opening prayer. Let us pray. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang buhay, kalakasan at tininga ay nagmumula sa inyo. Maging salamat po sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon. At sa pag-sustain, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kagaya nga sa sinabi ninyo sa inyong salita, sa Matthew 6:33 or Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, Lord God. Salamat po sa mga blessings na hindi namin ina-expect, Panginoon, at alam namin patuloy niyo pang ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Gayon din, salamat po sa mga trials, tests, and problems, Panginoon, na aming napagtatagumpayan, Panginoon, because it shape and mold our character, Panginoon, kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Sabi nga, Panginoon, na kapag may calling kami, Panginoon, the enemy cannot steal it from us, Panginoon. At we need to endure until the end, Panginoon, sapagkat ang aming reward, Panginoon, ay sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon, na kung saan walang katapusan, Panginoon. It will be eternal, Panginoon, not like what the world would offer, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubuli-bulay ng inyong mga salita. Dalangin po namin na kayo ang mataas at papurihan because you deserve all the glory or the praises and adoration, Panginoon. Gawin niyo lamang pong mouthpiece ang inyong lingkod, Panginoon, at lahat ng nagpapahayag ng inyong mabuting balita na namumula sa inyong salita sa Biblia, Panginoon. Help us to encourage more, to teach more, Panginoon, ang lahat ng mga tao na naliligaw ng landas, Panginoon. Pero kayo po ang manguna, Panginoon. Kami po ay kasangkapanin niyo lang upang sila ay maabot, Panginoon, mula sa kadiliman hanggang sa inyong kaliwanagan, Panginoon. At alam namin na kayo lamang po ang may kakayahan na maipagkaloob sa bawat isa, Panginoon, ang salvation, ang inyong habag at grasya, Panginoon, at ano paman na aming mga hihilingin, Panginoon. Kung isang tao dahil sa kanyang pananampalataya sa inyo at pagsunod ay iaayos ang kanyang buhay, tatalikuran ng kanyang mga kasalanan, Panginoon, at magbabago into Christ-likeness, Panginoon, ay maraming salamat po, Panginoon. Gayon din, Lord God, dinadalayan po namin at patuloy kami at walang sawang ang pagpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo o Golgotha para tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mataas at mapapurihan, at salamat din po sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, at nagbibigay sa amin ng konsensya, Panginoon, upang kapag alam naming mali at masama na ang mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, we will go back to you, we will
will repent, Lord God, and we will not do the same mistake again, Panginoon. Ikaw po ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Let the glory alone be unto you. This we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:41. Sabi daw ng isang bilanggo, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Message, ito na nga daw ang ginawang pagtatanggol ng isang kriminal sa Panginoong Yesus. Ang pag-amin na sila talaga ay dapat maparusahan, pero ang Panginoong Yesus daw ay walang ginawang masama. Application, nakikita at masasabi nating malaki ang pananalig o pananampalataya ng kriminal na ito sa Panginoon. Dahil marami may idea o may narinig na ang taong ito tungkol sa Panginoon noong bago pa man sila maparusahan sa krus. O instant ang naging pananalig niya dahil sa nakitang kalagayan ng Panginoon habang kasama nila. Mas nakahigit pa nga siya sa mga alagad ng Panginoon dahil kinaya niya at malakas ang loob niyang ipagtanggol ang Panginoon sa kasama niya. Tandaan na hindi kaduwagan ang pag-amin na tayo ay makasalanan. Ito ay isang katapangan o kababaan ng loob. So, puri na pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun nga yung matatawag na on the spot or instant repentance or salvation, di ba? Na kung saan alam at inadmit ng criminal na ito, which is we represent nga na nasa kanan ng ating Panginoon, dahil alam niyo naman ang ating Panginoon is always the right way, di ba? At yun nga, ang ginawa naman natin ay yung parang nangkukutya or parang nang tetempt sa ating Panginoon para iligtas sila at ginagawa pang parang magician ay yung nasa kaliwa naman na kriminal, di ba? Na nais niya na iligtas una ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili at pagkatapos ay iligtas silang dalawa. Pero sabi nga, whatever the will of God ay walang makakapigil kundi ito talaga ang mangyayari, di ba? At yun nga, sabi nga natin dito, Nalagay nga natin na hindi namamalayan nung kriminal na ito na nasa kanan na ipinagtanggol niya na ang ating Panginoong Yesus sa kanyang kasama. Dahil, yun nga, pwedeng posible na nagkaroon siya ng faith at pananampalataya sa ating Panginoon instant din noong panahon na sila ay nakapako, di ba? Or, may naririnig din siya or may idea na siya tungkol sa ating Panginoong Yesus kung ano ang mga ginagawa nito sa pagmisyon o sa mga lugar na pinupuntahan nito, di ba? So, makikita natin at masasabi natin kung sino sa dalawang kriminal ang mas kasisiyahan ng ating Diyos. At yun ay ang kriminal na ito na nasa kanan ipinagtanggol ang ating Panginoong Yesus laban sa kanyang kasamahan na kapwa din kriminal, di ba? Dahil yan naman talaga ang representation nating mga tao. Tayo, hindi talaga tayo karapat dapat na mapatawad kasi kahit maliliit na bagay nagkakasala tayo. We admit it or not man, pero totoo talaga yan. Talagang tayo sa isip, sa gawa, at sa kahit anong bagay na ginagawa natin ay talagang we are born as sinner, di ba? Pero sabi nga, ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay unconditional. Hindi niya tayo minahal just the moment when we received our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. But when yet we were sinners, di ba? Christ died for us, or our Lord Jesus Christ died for us. Katubusan ng kasalanan ng lahat, 'di ba? Pero yun nga lang, alam naman natin na ang representation nga na ipinapakita ay merong nakarinig ng tungkol sa salvation, kaligtasan o grace at grasya ng ating Panginoon. Pero may mga iba na hindi ito tatanggapin or i-reject nila, 'di ba? Pero meron din namang mga i-accept ito at tatanggapin ng buong puso, and that will be the start of the new beginning in their life, diba? Sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. So, diba? Alam natin na pag tumagal ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay mas mauunawaan natin
kung sino yung mas tumanggap ng gantimpala na forgiveness mula sa ating Panginoon. So, yan lamang po. Hindi natin masyadong hahabaan ng ating devotion dahil kailangan na ding magpahinga ng inyong lingkod dahil nga tayo ay may trabaho pa para bukas. Alam niyo naman sa inaraw-araw na tayo ay may trabaho ay kailangan natin ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Ayan. At lagi nating tandaan na hindi kaduwagan, di ba? Hindi kaduwag kapag inamin mo ang iyong mga kasalanan. Pero manapa ito ay masasabi na isa kang matibay at matatag na tao dahil you have the courage or meron kang lakas ng loob para sabihin na ikaw ay nagkasala, to admit it, especially to the Lord, and to repent, to it, and syempre, hindi mo nababalikan pa yung kasalanan mo na ginawa na yun. And you will change to be better and to be more like our Lord Jesus Christ. Ay, kaya nga Christ likeness. So, now we natutunan kayo sa ating share and devotion video at tayo po ay magpapaalam na sa pamamagitan ng ating closing prayer dahil ang mata ko rin ay medyo parang nag-close na, di ba? So, let us pray. Am namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin muli, Panginoon, sa napakagandang mga salita, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayang-kaya niyong tanggapin ang bawat isa, Panginoon, sa amin if we will humble ourselves, Panginoon, sa inyo, sapagkat tunay nga na wala naman kaming nilikha at wala kaming kakayahan sa mundong ito, Panginoon. But if we trust and obey, Panginoon, and follow your will, Panginoon, ay you will lead us, Panginoon, into a better life, into a far more than what we can ever expect or imagine, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagkakaloob namin sa inyo, Panginoon, ang aming tiwala, ang aming puso, ang aming buong buhay, Panginoon. Gamitin niyo po ito para sa inyong kaluwalhatian at pagpapalaganap ng inyong mabuting balita o ebanghelyo dito sa buong mundo, Panginoon. And Lord God, we pray, Lord God, para sa lahat na may mga financial problem, Panginoon, whether it's sa trabaho, Panginoon, o sa negosyo, Panginoon, o may mga dumayaman sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, that you are the God who restore and bring back, Panginoon, ng anumang mga nawala o naalis sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, either you will replace it into a much more to your will, Panginoon, or kung hindi nyo man po ito aalisin, Panginoon, ay may great purpose pa rin kayo for us to humble down before you, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang restoration ng lahat ng mga nawala sa bawat mga nagmamahal at tapat na kumilala sa inyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang pagbuhos ng pagpapala ay mararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, because you are the God who restore. Gayon din po, Panginoon, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, malalaman ito o hindi, kahit ordinaryong sakit, Panginoon. I pray, Lord God, that you are the God who healed, Panginoon, at anumang mga hirap ng katawan o hirap ng isipan, Panginoon, anumang pinagdadaanan ng bawat tao, Panginoon, ay mapagtatagumpayan kung lagi namin kayong kasama, Panginoon, dahil alam namin kailanman hindi nyo kami iniwan ni pinabayaan man, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang kalusugan ng bawat isa, Panginoon, kung may mga sakit, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, at anumang gawa ng sakit, Panginoon, na hindi magwawagi sa amin in Jesus' name, Lord God. At kung ang inyo pong magiging kalooban, Panginoon, ay ang eternal rest or eternal peace ng aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, dito sa mundo, ay pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na kayo ang Diyos who can heal, Panginoon, pero kung ang kalooban niyo po, Panginoon, ay magpahinga na sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. I pray, Lord God, that they will be all in heaven, Panginoon, nagre-rejoice, Panginoon, dahil nakikita nila ang kanilang mga kapamilya dito sa mundo, Panginoon, na tunay na nagtapat, na naglilingkod at sumusunod sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, you give comfort para sa mga pamilya o kakilala ng mga maiiwan ng mga taong ito, Panginoon. And we pray, Lord God, lalong higit din po, Panginoon, sa mga pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, kahit mga ordinary workers, Panginoon, who are striving hard, Panginoon, upang ma-spread ang ebanghelyo
o mabuting balita niyo, Panginoon, sa lahat ng lugar at sa lahat ng bansa, Panginoon. At alam namin nothing is impossible with you, Lord God. Basta we declare, Panginoon, for every good things that will happen into our life at kayo na lamang po ang nagmamanifest o nagpapangyari ng mga bagay na ito, Lord God. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that the corruption, Panginoon, will be over and finished na, Panginoon. Let all the leaders, Panginoon, na namumuno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, kahit ang bawat mga barangay o kagawad o kahit simpleng janitor lang, Panginoon, once that they dedicated their life to you, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, that we are safe in your kingdom in heaven, Panginoon. At nawa po maituro din namin ito sa aming mga anak, Panginoon, nang sa gayong, Panginoon, sila din ay magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. At dalayan po namin, Panginoon, sa bawat gagawin po namin, Panginoon, ay iniaasa po namin na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. At ang aming pag-seek, Panginoon, sa inyo ay taos puso, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, that the place, Panginoon, kung bakit po kami may nagiging sweldo, Panginoon, at may napapadala sa aming mga mahal sa buhay, yun ay dahil sa bawat mga paaralan, school, Panginoon, o mga establishmento, Panginoon, na kami ay sumusunod sa inyo, Panginoon. At we pray, Lord God, for sa aming mga amo, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang mag-provide, Panginoon, sa kanilang trabaho, Panginoon, ang lakas, Panginoon. At we pray, Lord God, Panginoon, na ang pag-aaral ng aming mga alaga, Panginoon, pang-araw-araw na buhay at ang harmonious relationship, Panginoon, ay pagkakaloob niyo sa bawat isa sa aming, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga tao, Panginoon, lalong higit dito, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, ang makakakilala at tatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation, Panginoon, ng Israel, Panginoon. Dahil sabi niyo nga, sino mang magpala sa Israel, Panginoon, ay pagpapalain. And we pray, Lord God, na they will know you, Lord Jesus, as their Lord and Savior, Panginoon, ng mga Hudyo o mga Jew, Panginoon. And that wala na po mga bansa, Panginoon, na magkakaroon ng mga gera o war, Panginoon, but there will be peace, unity, understanding, and loving sa buong mga bansa, Panginoon. Nang sa gayon, this world will be a better world, Panginoon. At we declare, Panginoon, ang lahat ng mga magaganda at mabubuting bagay, Panginoon, na mangyayari, that there will be salvation, there will be Bible study, Panginoon, at lahat ng mga remote area, Panginoon, ay mapupuntahan ng bawat mga tao, Panginoon, upang makapag-mission, Panginoon, at magkaroon ng mga believers in you, Lord God. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat na may kalakip na pasasalamat, Panginoon. At kung may nakalimutan man po kami sa aming mga prayer, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay, mga OFW, Panginoon, na pinipiling mapunta sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, para lamang maibahagi ang inyong ebanghelyo o good news, Panginoon, which is the free gift of salvation of our Lord Jesus Christ sa kanyang pagdanak ng dugo doon sa krus, Panginoon. Kayo po ang hihipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, upang papasukin kayo at tanggapin sa kanilang buhay, Panginoon. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!